maliit na papalaki tapos papaliit. Para dito yan sa loob. Mamaya papakita ko sa inyo mga kanipi kung saan natin ilalagay. At para mabuo na natin tong uling na kalan ni Mrs. Ayan. Kaysa bibili pa kasi magkano rin naman yung yung ganung kalan. Ako na lang gagawa. At may content pa ako, di ba? DIY lang sa kalam. What's up mga kanipi? Maulan na umaga sa inyong lahat. At ngayong araw na to magdi-DIY tayo at igagawan natin si Mrs. ng diuling na kalan. Kasi sabi niya sa akin gusto niyang bumili ng ganong kalan mga kanipi, yung diuling at pwedeng gamitin ng kahoy na lutuan. Sabi ko sa kanya igagawan ko na lang at wag nang bumili. So ngayong araw na to, ngayon na natin gagawin yon, yung gusto ni Mrs. na paglulutuan niya. At magdi-DIY tayo ngayon dito. Saktong sakto at maulan, hindi tayo pwedeng lumabas. So ngayon, nandito tayo ngayon sa bahay, sa gilid. At niready ko na rin yung gagamitin ko. Nandyan na yung mga tools na gagamitin ko mga kanipi. At itong timba na to yung magiging molde natin sa gagamitin nating, sa gagawin nating kalan na diuling. At kailangan natin ng ng puno ng saging. Ayan, kanina naghanap na ako ng ganito. Buti may nahanap tayo mga kanipi na puno ng saging. Mas mabilis kasi ito na gawing moldehan ng ng gagawin natin. So ito yung gagamiting molde. At sira na tong timba. Mabilis lang naman yon at kayang-kaya natin gawin yon mga kanipi. Alam nyo naman si kanipi, basta tawag nun, gusto kong gawin kahit mahirap, kakayanin natin yan. Gagawin natin ng paraan. At may buhangin pa naman ako dyan na 3 sako. Tapos may 1 sako pa naman ako na semento doon. Pwede na yan mga kanipi na makagawa ng diuling na kalan. Ayan, mabilis lang to. At mamaya pubutasan natin dito sa gilid nya. Ayan, para yan yung yung para paapuyin mo yung uling dito sa loob. Ayan, dito may butas yan mga kanipi. At yung gagawin natin pwede sa kahoy at pwede sa uling. May bakal naman ako dito na pwede pang gamitin. Ayan, may sobra pa naman. Ito na lang yung 9mm yung gagamitin natin. Makapal masyado kasi yung yung 10mm. Kaya ito na lang. May lagaring bakal naman ako dyan. At ito, yung sa akin pa to na nakatago dyan sa bahay. So ayos. Nandiyan na rin yung screen. Yung sobra nating ginamit nung gumawa tayo ng trap. Ito yung ilalagay natin dito, pampatibay nya, diba? Ganun lang yun mga kanipi. At kukunin ko lang yung semento sa kabila. Tapos maglalatag na tayo dito, magsisemento na tayo dito. Bali lalagyan pa kasi natin ng semento dito sa baba. Ayan, tapos lalagay natin tong isa, yung puno ng saging na tinabas ko na, pinutol ko na. Ayan, lalagay natin dito sa gitna. Pero kailangan muna natin butasan dito. Ito yung ng papel para papuyin yung yung uling. So umpisan ko na tabasan dito. Pero mamaya pahiran muna natin ng nito, ng langis para hindi mag-stack up yung yung semento diyan. So tara, umpisan na natin tong DIY natin mga kanipi.
So ito na mga kanoypi, naguhitan ko na. Puputulin na natin siya. Try natin kung kaya ng lagaring bakal. Maganda sana kung may grinder eh. Mabilis lang to. So wala eh, mano-mano talaga. Mabilis na yan pag naipasok na natin yung talim sa loob eh. Mas mabilis pala pag may cutter, mga kanoypi. Kaso dahan-dahan lang tayo dito sa paggamit ng cutter. So ayan mga kanoypi, at nabutasan na natin dito. Natanggal ko na to. At yan na yung pinakapasukan ng papel. Para masindihan kung uling man o kahoy yung ilalagay dyan sa loob. Pwede na mga kanoypi. At umpisa na natin na magsemento. Kukunin ko lang yung semento dyan sa kabila. Kasi nandyan naka-stack yung isang semento ko dyan eh. Para matapos natin agad. At para magamit bukas, di ba? Mabilis lang pag kumpleto ng materyales, ng tools. Nandito na yung semento mga kanoypi. At nandyan na, nilagay ko muna dyan. Pero ang gagawin muna natin, magtatabas muna tayo ng bakal. Maglalagari muna tayo para dire-diretso yung trabaho natin mamaya. Kasi lalagyan natin ng brace at stopper nung uling sa gitna mga kanoypi, para hindi mahulog yung mga uling, di ba? Yan ang gagawin natin. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I Ang bakal mga kanoypi na ilalagay natin dito sa loob ng natin, moldehin natin para yun yung stopper nung uling na ilalagay natin pag nabuo na siya. At ilang piraso din tong natabas kong bakal mga kanoypi. Hindi sila magkakaparehas ng size. At talagang maliit na papalaki siya. Bali ganyan siya yung ilalagay natin sa gitna. Ayan. Ganyan mga kanoypi. Maliit na papalaki tapos papaliit para dito yan sa loob. Mamaya papakita ko sa inyo mga kanoypi kung saan natin ilalagay at
para mabuo na natin tong uling na kalan ni Mrs. Ayan. Kaysa bibili pa kasi, magkano rin naman yung ano, yung ganung kalan. Ako na lang gagawa. At may content pa ako, di ba? DIY lang. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ang molde natin na paggagawa natin ng kalan, pahiran muna natin siya ng ano, ng langis. At gagamitin natin yung pinag-change oilan ko kay Mia. Ito siya, mga kanaypi. At ito yung ipapahid natin dito sa loob ng ano, ng molde natin para hindi dumikit yung semento dito. At umpisan na natin. Gagamitan lang natin ng lumang sponge. Ayan. Para hindi dumikit yung semento dito eh. Ganito kasi yung nakita ko sa mga ano, mga gumagawa ng tawag nun, yung mga binibenta nila na ano, na tubong kung tawagin, yung semento na bilog. Pinapahiran nila ng ano, ng langis. So ganun din yung gagawin natin, di ba? Gaya-gaya lang tayo. Para kung sakasakali na maganda yung kinalabasan ng DIY natin, pwede pa tayong gumawa ng iba. Pwede nating ipamigay, diba? Sa mga may gusto. Yeah. Magkakat lang tayo dito ng konti, mga kanipi, at ilalagay nating brace doon sa pinakababa niya para patibay-tibay itong ano, yung gagawin nating kalan. At yung taga-video natin, si Rinyan, mga kanayupi. Pakita mo. Shout out! Ayan. Nakakuha na tayo ng ganito. Lalagay natin dito sa ilalim. Yan, pakitang yan. Sinamay ko na, mga kanipi, para ano. At ayan, nailagay na natin yung simento sa ilalim, mga kanipi, at may brace na rin na. Ito naman na yung gagawin natin, itong puno ng saging. Ayan. Ito. Bali, ikakat natin siyang ganyan sa gitna. Sukatin muna natin siya. Tansyaan na lang to, mga kanipi.
Ayan, puputulan natin dito. Tapos dito kasi sa gitna niya, diyan natin ilalagay yung mga ano, yung mga bakal. Yan mga kanoypi, putulin muna natin, hatiin natin sa So ayan mga kanoy, pinaputol na natin, ilalagay na natin dito. Yan, tapos itong mga bakal na to, dito natin ilalagay sa gitna. Nakita mo yan? Ganyan. Ganyan yung kakalabasan niya. Tapos dito yung kalahati na naman, papatong natin dito sa gitna. Ganyan yung strategy natin na gagawin. So ayan na mga kanoypi yung kinalabasan niya. At natakpan naman na natin dito sa gilid-gilid niya mga kanoypi. At lalagyan na natin ng semento, bubuhusan na natin. Kulang pa pala yung nandito sa gilid eh. Ayan mga kanoypi. Pwede nating kuwan yan na siksikan pa sa gilid-gilid niya. Bago nating buhusan yan mga kanipi, ilagay muna natin to yung nasa taas niya. Ayan, pwede na yan. Sana maganda yung kakalabasan nitong DIY natin na diuling na kalan. Maganda kaya ito niyan? Maganda yan mga kanoypi. Sure? Paano mo nasabi rin yan? Gawang noipi yan eh.
mga kanoypi, ang kagandahan kasi pag puno ng saging yung ginamit nyo, pagkatapos itong nagawa na, tumigas na yung semento, pwede nyo nang sirain itong puno ng saging. So ito na mga kanoypi, at tapos ko nang nalagyan tong semento na to, dinagdagan. Pwede na yan, ganyan kataas, para medyo marami-rami yung uling na ilalagay natin dito. Kasi ito lang yung size nung paglalagyan ng uling eh. At dito naman natin papaapo yan dito sa ilalim. So pwede na. Siguro mga ganyan uling yan, karami yung ilalagay. May ilalagay dito sa loob. Pag tumigas to, lalagyan na lang natin ng shape dito sa taas niya. At sana hindi dumikit sa moldehan nating timba itong semento na to. So lagyan natin ng screen dito sa gilid-gilid lang niya mga kanoypi, pampatibay konti. Dito pa sa gilid niya, magkakat pa tayo. So ito na mga kanoypi, nagkat pa tayo ng konting screen. Lalagay natin dito sa gilid pa. So sisimintuhan pa natin dito mga kanoypi, kasi nag-i-stack up yung tubig dito pag umuulan. Matrabaho pag tinatanggal-tanggal pa dito yung tubig eh. May extra pa tayo na 2 sako na buhangin. At may semento pa tayo doon. Sisimentuhan ko na para isang trabaho na lang. At syempre para hindi mag-stack up yung tubig dito, di ba? Ganun lang 'yon mga kanoypi. At magtira na lang tayo ng kunting semento at kunting buhangin para bukas yung ilalagay natin doon sa may ginawa nating kalan. Uling na kalan yung ilalagay natin dito mga kanoypi. Dito sa taas niya, dito. 4 yan eh. Limited lang yung space natin mga kanoypi. So yan mga kanoypi, magpapalitada na tayo doon. Magpo-flooring na tayo. Kasi dyan, bahain yan mga kanoypi.
Pwede na kaya yan? Pwede na yan. So, dahil napagod na ako mga kanoypi na nagtrabaho, kain muna tayo ng tanghalian. Bali, lutong ulam yung binili ni Mrs. yan sa, sa school, malapit. Kasi nagpunta sila ng school kanina mga kanoypi. At ito yung ulam namin ngayon, bupis. Ayan. Tikman natin tong bupis nila na luto doon sa school. At dalawang putahe yung ulam namin ngayon, isang igado, yan. Tapos yung sabaw na binigay nila. So tikman muna natin tong igado, kung masarap. Bupis pala ito mga kanoypi. Masarap pala yung bupis nila. Ito pala yung igado yan. So panalo tong bupis. Sarap. Sarap. Ito na lang yung kanina. Si mama matid doon. Mama yung bupis nila. Sarap. Sarap. Panalo, no? Masarap yung bupis. So, kain muna kami mga kanoypi. At si Renya yung taga-video natin kaya hindi muna siya makakain So, video rin natin siya. Tikman mo nga yung Igado. igado. Yung bupis kasi yung kinain ko mga kanoypi. Masarap din mga kanoypi. The best. Panalo. Panalo. So, kain tayo mga kanoypi. Panalo talaga. Yes. At yun mga kanoypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog. At magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoypi. At sa mga nagpa-shoutout sa last na mga videos ko, tapusin nyo tong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisan na natin. Shoutout nga pala sa Labino family at kay Eric Vlog from Australia. Shoutout na rin kay Ate Estela Bautista. Shoutout na rin kay Silly Ili. Shoutout na rin kay Ricky Pinggol. Shoutout na rin kay Ate Nits Mabini. Shoutout na rin kay Ate Sherilyn Retoma ng Taiwan. Shoutout na rin kay JR Medina Jr. Shoutout na rin kay Rogelio Liabore. At shoutout na rin kay Kagawad Priscilla Caballero at kay Ryan Camila from San Fabian, Pangasinan. Shoutout na rin kay Jaser Cedric Geneta at kay Janice Geneta from Manawag, Pangasinan. Shoutout na rin mga kanoypi sa Marata family. Shoutout na rin sa Tomeloso family. At shoutout na rin kay Marian Tomeloso from San Manuel, Pangasinan. Shoutout na rin kay Patrick Permondo from Florida. Shoutout na rin kay Raymond Adventure. At shoutout na rin kay Gilbert Boton. Shoutout na rin kay Ronaldo Bustos from San Fernando, Pampanga. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, ma-promote yung kanilang mga YouTube channel. Shoutout na rin kay Alma OFW Vlog. Shoutout na rin kay Mel Bicicleta Bike Vlog. Shoutout na rin kay Calzada Europa. Shoutout na rin kay Brinsky TV. Shoutout na rin kay Raiko TV Vlog from Davao City. Shoutout na rin kay P3K TV. At shoutout na rin kay Raka Jeric Vlog. Shoutout na rin kay 444 Moto Vlog. At shoutout na rin kay Ferdian Rhea. Shoutout na rin kay Isip TV. Shoutout na rin kay Papa Joe Vlogs. Shoutout na rin kay Yo Vlogs. At shoutout na rin kay Trip ni Kabisyo. So yan na naman yung mga nagpapa-shoutout ngayon. At
maraming salamat sa suporta nyo palagi sa lahat ng mga videos ko dito sa bansang Pilipinas. Thank you so much sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you. Chisini sa inyo sa Mandarin. At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo. At abang-abang lang sa mga hindi ko pa na-shoutout. Basta antayin nyo na ma-replyan ko yung mga comment nyo. At yun, antayin nyo na lang sa next vlog ma-shoutout na yung mga pangalan nyo, mga kanipi. Ganun na lang kasi mahaba pa. Marami pa yung hindi ko na-replyan. At alam nyo naman, daily vlog tayo, di ba? So, ginagawa ko naman lahat para ma-reply yung mga comment nyo at ma-shoutout yung mga pangalan nyo. At antay-antay lang, pagpasensya nyo muna ako, mga kanipi. So, kita-kits next vlog. I love you all and stay safe. Peace out.